May paglilinaw si Attorney Harry Roque kaugnay sa naging revelasyon sa Senate hearing kahapon na siya ang ex-cabinet member na naglobby umano para sa Pogo na Lucky South 99. Magbabalita si May Ann Los Baños. Abogado po talaga ako ng Whirlwind Corporation. Ito ang kinumpirma ni Attorney Harry Roque sa panayam sa Radyo 5. Pero giit niya, hindi Pogo operator ang Whirlwind Corporation, kung hindi service provider at nagpatayo lamang ng mga gusaling pinaupa sa ni-raid na Lucky South 99 sa Porac, Pampanga. Sabi ni Roque, noong Setyembre lang daw siya kinuhang abogado ng Whirlwind dahil sa problema sa contract of lease sa isang pamilya cruise na may-ari naman ng lupa. Dahil nga po na-discover nila na meron na silang writ of execution sa ejectment doon sa lugar kung nasaan yung mga building na pag-aari ng Whirlwind. Matatandaang sa pagdinig ng Senado ay pinangalanan si Roque ni PAGCOR Chairman Alejandro Tenco na nakipagpulong sa kanya noong July 2023 kasama si Cassandra Lee Ong. Si Ong ang representative ng Pogo Company na Lucky South 99. Sinamahan daw ni Roque si Ong para magreklamo sa PAGCOR, partikular ang paniningil sa kanila ng PAGCOR ng arrears o utang na umaabot sa $500,000. Paliwanag daw ni Ong, wala silang utang dahil nagbabayad sila sa PAGCOR sa pamamagitan ni Dennis Cunanan. Ang kaso, hindi raw pala na ibabayad ni Cunanan ang pera mula sa PAGCOR. Kinumpirma ni Roque ang pulong kay Tenco, pero giit niya, pero malinaw po nung panahon ng pagmi-meeting namin ng July 2023, hindi po illegal ang Lucky South. Kaya hindi po pwede na ako'y naglabi sa isang illegal na Pogo. Itinanggi rin ni Roque na legal counsel siya ng Lucky South 99. May organizational chart kasing nadiskubre roon kung saan nakalagay si Roque. Plano ng Senado na ipatawag sa susunod na pagdinig si Roque. Yan ay lalo't matapos ang meeting kay PAGCOR Chairman Alejandro Tenco, ilang beses pa raw nag-follow up si Roque sa Department Head ng PAGCOR Offshore Gaming Licensing na si Attorney Jessa Fernandez para sa renewal ng lisensya ng Lucky South. Diretso na pong tumatawag si Attorney Roque or nakikipag-ugnayan kay Attorney Jessa Fernandez. 5 times po siya tumawag. Nagtatanong lang naman po siya kung ano po yung mga lacking documents na kailangan pang i-comply. Then sinendan ko po siya ng listahan kung ano ba po yung kailangan nilang i-comply at nag-reply po siya doon ng salamat. Pero kalaunan, ipinaalam daw ni Attorney Fernandez kay Roque na denied ang application ng Lucky South. Kasabay niya, naglabas ng patunay Senador Win Gatchalian na hindi totoong lumaki sa farm at hindi homeschooled si suspended Bamban Tarlac Mayor Alice Go gaya ng giniit ng alkalde noong Mayo. Katunayan, pareho pa pala ng eskwelahan noon sina Gatchalian at Go na sinasabing may Chinese name na Go Waping. No, kahil nga lumabas sa hearing yung totoong pangalan niya, nag-aral siya sa parehas kong school, sa Grace Christian High School, for grades 1, 2, and 3. Kapag nag-e-enroll din daw sa kanilang eskwelahan, naka-attach ang Alien Certificate of Registration ng estudyante. Nag-match ito sa kopya ng Bureau of Immigration. August 31, 1990 ang nakalagay na araw ng kapanganakan at isinilang si Go Waping sa Fujian, China. Nakasaad ding si Go Jianzong ang kanyang ama at si Lin Wenyi ang kanyang ina. Sa gitna ng mga bagong revelasyon, no-show pa rin siya sa pagdinig ng Senado kahapon dahil sa problema niya raw sa mental health. Pero walang nakalakip na medical certificate sa ipinadalang letter of explanation ng alkalde. Nakakahiya naman po dun sa mga tunay na may mental health condition. I would just like to reiterate, Madam Chair, na seryosong usapin ang mental health. At hindi po ito dapat ginagamit na dahilan para magsinungaling. Dahil dito, inaprubahan ni Senator Risa Hontiveros ang mungkahi ng mga kapwa-senador na i-cite in contempt si Mayor Go at 7 iba pa na dinadawit sa illegal Pogo operation sa bansa. Susulat si Senator Hontiveros kay Senate President Escudero para hilingin na maglabas ng arrest order laban sa alkalde at 7 iba pa para mapilitan silang dumalo sa hearing. Para sa 1PH, May Ann Los Baños, News 5.